Magandang araw po sa ating lahat. Welcome po sa ating pag-aaral ng The Book of Proverbs. At ito po ay tinagurian nating God's Book of Wisdom. Mamaya malalaman niyo po bakit God's Book of Wisdom. Okay? Again, ang lesson na ito ay isang kurso sa seminaryo at ito po ay tinatawag na Old Testament Survey. Isa sa mga subject na kukunin ninyo kapag kayo po ay nag-aral sa seminaryo. Kaya sa pag-aralan po natin sa araw na ito ang The Book of Proverbs and part 2 na po tayo kasi yung last week pinag-aralan natin yung hierarchy, no? Or yung patriarchal hierarchy ng pagkakasunod-sunod at kung bakit ang mga kings na ito ay sumulpot at sila ay nagbigay ng kanilang word of wisdom regarding sa pamumuno. Kaya nga kung mapapansin ninyo nung nakaraan na topic natin, makikita nyo po doon na karamihan sa mga hari na sumuway sa Panginoon ay hindi po talaga nagkaroon ng maganda pamumuno. At ito namang, or hindi sila naging success, no? Or ito namang mga namuno na mahuhusay ng mga leaders, sila yung talagang naging successful. So the book of Proverbs challenges the young and inexperienced as well as the old and mature to seek wisdom through its study. The two major themes which are interwoven and overlapping throughout Proverbs are wisdom and folly. So lagi nyo makikita sa Proverbs yung salitang, ito yung ginagawa ng isang may wisdom at ito naman yung ginagawa ng isang folly. When we say folly, tanga, as in sa Tagalog yun, tanga, walang alam, bobo, etc. Okay? So, hindi ko na alam kung paano ko i-explain yun sa inyo. Pero yun yung mga words na pertaining to folly. Pero yung wisdom, ito yung naman yung mga matatalino, yung umaasa sa ways ni Lord at hindi sa kanyang sariling might. Yan po ang tawag natin dyan is full of wisdom na tao. So, wisdom which includes knowledge, understanding, instruction, discretion, and obedience. So when we say wisdom, hindi lang ito puro knowledge, kundi meron din itong pang-unawa. Marunong din ito na sumunod sa instruction at meron siyang sariling pag-iisip, pagdidesisyon, no? Hindi yung anong natin gagawin natin. Ikaw ano sa tingin mo yung suggestion mo na hindi ganoon. Ang isang taong may wisdom, marunong siyang magdesisyon para sa kanyang sarili at tinatayuan niya ito. And of course, obedience. Walang wisdom kung hindi marunong sumunod. Kaya may wisdom kasi may obedience. Okay? And it is built on the fear of the Lord and the word of God. So, in other words, kaya ka nagkakaroon ng knowledge, understanding, instruction, discretion, and obedience ay dahil na-build yung iyong faith sa takot mo sa Diyos at sa kanyang salita. Kaya nga, dito sa church, hindi tayo basta-basta nagpapatupad ng isang bagay na hindi ayon sa salita ng Lord. Ginagawa natin ang mga bagay-bagay dito sa church dahil ito yung nakikita natin or nababasa natin sa salita ng Diyos. Now, in contrast, folly is everything opposite of wisdom. So, ano naman ang folly? Ibig sabihin, kung ano yung mga nandito, opposite niya. Okay, the goal, I'm sorry. The goal of the book of Proverbs is also to change the lifestyles of the reader. Though some book may teach you how to change your lives, but without wisdom, coming from our life becomes futile and meaningless. So ano ang goal ng Proverbs? Para magkaroon ng wisdom ang isang tao. Kasi, sabi ko nga sa inyo, pag wala ang wisdom, hindi nagkakaroon ng success sa kanyang ginagawa. Kaya lang naman nagkakaroon ng success kasi may wisdom siya. At yung wisdom na yan, nakukuha niya saan again? Sa kanyang pagkatakot sa Diyos at sa salita ng Diyos. Okay? Now, Solomon is the well-known character in the book of Proverbs. Here is a quick review of his life. Solomon was wealthy, healthy, and wise. He expanded David's kingdom to over 60,000 square miles. Grabe, no? Ang dami talagang na-conquer. Sa panahon ni Haring David, maraming na-conquer. Pero na-expand niya ito, hindi sa pamamagitan ng pagka-conquer. Hindi sa pamamagitan ng pakikipagdigma. Na-accumulate niya itong 60,000 square miles dahil sa kanyang wisdom. So, ibig sabihin, mga kapatid,
pwedeng lumaganap ang ating kaharian, ang ating ministeryo. Pwedeng lumaganap ito sa pamamagitan ng wisdom na ibibigay sa iyo ng Lord. Hindi sa pamamagitan ng iyong lakas. Kahit everyday mag-follow up ka. Kahit everyday kausapin mo mga member mo. Pero kung walang binibigay na wisdom sa iyo ang Lord kung paano mo palalawakin ang iyong ministry, hindi pa rin ito lalawak. Tandaan po natin, ang tao may plano, pero ang Diyos ang nagpapatupad nito. Kahit gaano ka pa katalino, kahit gaano pa kagaling ang iyong plano, pero hanggat ang Diyos ang hindi nagpapatupad nito, hindi ito mangyayari. Kaya kung gusto mo talagang lumaganap ang ministeryo mo, humingi ka ng wisdom kay Lord kung ano ang gagawin. Amen. Huwag parating magtanong kay pastora. Magtanong ka kay Lord anong dapat mong gawin. Kasi ikaw ang nakakaalam ng member mo. He became a trading and shipping magnate. So dito, ano ang ginamit ni King Solomon para lumaganap? Ginamit niya ang trading and shipping magnate. O, nag-umpisa na silang maglagalag. Kaya, nakontrol na nila yung trading. At yung iba, ginamit nila yung mga camel. No? Kaya dito makikita mo hindi sa pamamagitan ng lakas, pakikipagdigma lagi para makonquer mo ang isang bayan. Para lumaganap ang iyong ministeryo. Hindi lagi. Kailangan wisdom. Ang gamitin mo, kagaya ni Solomon, anong ginamit niya? Trading. Pag-aalok ng mga kung anong meron ang Israelites. Like for example, meron silang maraming mga metal. No? Yan ang inaalok nila. Kami na ang gagawa ng mga ng mga weaponry nyo. Ano pa? Yung pagsasalita ni Solomon, yung wisdom niya, no? Ng pamumuno, kung paano niya pamumunuan. Kaya maraming mga bansa pumupunta sa kanya, nag-aalok. At yung ibang mga hari, nagdadala ng mga ginto, silver, and other metals. Mga stela, etc. etc. At pinapaasawa yung kanilang mga anak ng babae. Kaya kung mapapansin ninyo, lumaganap talaga yung kingdom ni King Solomon. Hindi sa pamamagitan ng pakikipagdigma. As in, ito yung paghahari na kung saan wala kang makikitang pakikipagdigma. As in, peaceful na peaceful talaga yung paghahari na ito. Sa panahon ni King Solomon. Walang kahit isang digmaan na nangyari. So, running update of cargo ships from Tarshish to Arabia on India. Yan. Kaya dumami ng dumami. He became world-renowned for his God-given wisdom, power, and leadership. Kaya lang, dahil nga napunta na siya sa Tarshish, napunta na siya sa India, at nakapag-asawa na siya ng mga galing dito, yung iba nga galing pa ng Asia, like China, ang nangyari tuloy, dahil diyan, nakapag-asawa siya ng mga sumasamba sa mga ritual. Yun lang ang naging pagkakamali talaga. No? Na hindi niya nabantayan. Kasi na-overwhelm na siya ng mga binibigay or ino-offer ng mga hari na ito. So he became world-renowned for his God-given wisdom, power, and leadership. As he grew older, Solomon made some very bad choices and his relationship with God deteriorated. He married the daughters of many pagan princes in order to expand his kingdom. Yun na. Doon na nagkaroon ng matinding talaga, pagkabagsak sa ni Haring Solomon. Kaya yung kanyang naging next na tagapagmana ng trono, si King Rehoboam, naging naging sakim yun. No? So he allowed his wives and concubines to import their pagan deities and worship them, even allowing them to build shrines in the palace. He became a cruel dictator, much like the pagan kings around him. He became obsessed with his palace gardens and other buildings, projects, and increased both the number of slaves and the taxes on his subject in order to complete them. So dahil diyan, marami tuloy na sacrifice sa panahon ni Haring Solomon at napasa ito sa mga susunod na mga hari. Kasi nga, dahil iba yung paniniwala ng mga pagan or pagano sa Tagalog, paganong mga prinsesa na ito. Finally, he lost his moral compass. Itong nakakalungkot sa lahat Alam mo yon, yung nag-umpisa ka, na matino ka, tapos nag-end ka. Yung leadership mo, nag-end sa hindi maganda. Yun ang pinakapangit sa lahat. Mabuti na yung nag-umpisa ka sa pangit mong pagiging leader. Patungo ka naman doon sa moral na pag-angat at pagsunod sa Panginoon. Mas maganda yun.
Kaya bilang isang leader, I encourage you all na parate na dapat ang isang leader, kay Lord lang siya umaasa. Kay Lord siya lagi. Huwag sa tao. Even yung mga members natin, huwag kayong umasa sa kanila. Kasi pwedeng i-touch ng Lord ang buhay nila at sumunod sila sa iyo. Pero ikaw na leader, kinakailangan, lagi kang umaasa sa Panginoon. Laging nakatune in ang buhay mo sa Lord. Lagi kang nakikipag-ugnayan sa Panginoon. Lagi kang nananalangin sa Lord. Yan ang pinaka-the best na leader. Hindi yung umaasa sa sarili niyang kaalam. He became an idol-worshipping heathen himself, following his wives into the worship of their many gods, including the sexually perverted worship of Azeroth, and even worshiping Moloch, which included human child sacrifices. Ito ang nakakalungkot sa lahat. Dahil nakapag-asawa siya, ang dami niya naging asawa, ang dami niya naging concubines. At hindi niya na alam na yung naging asawa niya mga prinsesa, nagtayo na sila ng kanilang mga altar sa loob ng mga palasyong meron sila. At dahil doon, lahat ng mga ito, hindi napapansin ni Haring Solomon kasi hindi niya naman pinupuntahan yung mga lugar ng kanyang mga asawa. At hindi niya alam na nag-o-offer na pala ng sexual perverted na worship para kay Azeroth. As in, babae sa babae, lalaki sa lalaki, or isang babae, maraming lalaki ang sumasawsaw sa kanya. No? At minsan, kumukuha sila ng virgin, ilalagay sa altar, at sisipingan yon ng mga maraming lalaki bilang pag-worship nila kay Azeroth. At ang pinaka nakakalungkot sa lahat, yung pagsasacrifice nila ng mga baby. In this book, it is important that a leader is guided by wisdom coming from God and not by his own might and strength. Now, who is the author of Proverbs? Primarily, King Solomon is the author. But some section ay mga sulat ng wise. Hindi na nabanggit kung sino sila. But some of them ay sulat ng wise. And also, Agur. No? At King Lemuel. And some Bible scholar thought that it is also King Solomon. Sabi, Bible scholar daw yung nagsulat, pero ang ano nila, ang haka-haka nila is si King Solomon na rin. Okay? So, yan lang naman yung ilan sa mga tao na sumulat ng Proverbs. Now, when it was written, it is during the reign of King Solomon, around 970 to 930 BC. Israel was as it speak, politically stable, economically prosperous, and spiritually established. Kaya lang ang problema, yun nga, dahil na-overwhelm na si Haring Solomon ng kanyang katalinuhan, ng kanyang yaman, maraming yaman, mga asawa na magaganda. No, dahil na-overwhelm na siya niyan, pati siya sumamba na rin sa mga ribulto ng mga kanyang asawa. So Solomon, known for God-given wisdom, compiled wise saying to God, to guide the nation in righteous living. So maganda naman talaga ang naging simula ni Haring Solomon. Kaya lang yung ending ng buhay niya, hindi na naging maganda. Una ay yung leadership and obedience. So, makikita natin dito, no, yung especially doon sa nakaraan na may mga hari na hindi sumunod sa Panginoon, may mga hari din naman na sumunod. And some of those kings na nag-disobey ay si Saul, si Solomon, yung later part na ng years niya. Kasi sa umpisa, maganda yung simula ni Solomon eh. Talagang naging aktibo siya sa kanyang pananampalataya sa Panginoon. Pero magmula nung nagkaroon siya ng asawa ng mga foreigners, doon na unti-unti nawala siya sa kalooban ng Panginoon. And then also Rehoboam. Ito yung after King Solomon, naghari yung kanyang anak. At kung mapapansin niyo po, si King Rehoboam, doon sa mga nakaraan na pag-aaral natin, napansin natin doon na siya yung naging simula ng pagkakahati ng Israel sa northern at ang southern. So in Proverbs 16:12, it is an abomination for kings to commit wickedness, for a throne is established by righteousness. And in Proverbs 29 verse 2, when the righteous are in authority, the people rejoice, but when the wicked rule, the people groan. Dito pinapakita sa book of Proverbs, especially itong dalawang ito, no, na chapter. Makikita natin dito na kapag ang wicked or ang isang leader ay wicked, hindi righteous,
ang kanyang pamumuno, hindi nakaayon or nakaangkla sa kalooban ng Panginoon, ano ang nangyayari? Nawawala sila doon sa direksyon. Ang nangyayari tuloy ay yung kanilang trono na iniingat-ingatan nila, nawawala din sa kanila eventually. Kasi bakit? Walang ini-establish ang Lord. Lagi po natin yan tatandaan when it comes to leadership. Kapag ang isang leader wicked, makasalanan, mareklamo, walang pagpapakumbaba, no? Naawa yung leader niya, mas mataas na leader niya, no? At kung ano-anong mga pagchichismis or paninira ang ginagawa, yan ang nangyayari sa kanya. Binabagsak siya ng Lord. Ako marami na akong, sa kasaysayan po ng aking paglilingkod, sorry ha, kung nagpupunas ako ng aking luha. Sa kasaysayan po ng aking paglilingkod, marami na akong nakilala ng mga pastors, mga leaders, hindi lang ng church, kundi pati ng lipunan, na wala po sa kanila ang nagtakatagal sa kanilang pagkakaluklok bilang leader, dahil nagiging wicked sila. Tandaan po natin, ang Diyos ang nagtatalaga ng isang leader. Siya din po ang nagtatanggal nito. Kaya nga mga kapatid, kung sa leadership natin, nakikita natin na unti-unti na tayo nagiging mapagmalaki, nagiging mayabang na tayo, no? Magpakumbaba po tayo sa Panginoon. That any moment, pwedeng kunin ng Lord sa atin ang posisyon na yan. Kasi hindi atin yan. Hiram lang sa atin o pahiram lang sa atin ng Lord. Para na sa ganon, mailid natin sa tamang landas ang mga tao. Pero kung tayo, ng mga leader, tayo pa ang nagtutulak dun sa mga miyembro natin na magkasala, like tayo pa yung nangunguna sa pagchichismisan, no? Tayo pa yung nangunguna sa paninirang puri sa ating leader, tayo pa yung nangunguna na ibagsak yung church, no? Talagang aalisin tayo ng Lord dyan. Okay? Number 2, na significance and relevance of this history in the book of Proverbs is that God's sovereignty, yung exile at yung pagbalik nila doon sa Jerusalem. So in Babylonian exile, Persian decree, return under Zerubbabel, Ezra and Nehemiah, Hellenistic and Roman rule, all shows God's sovereignty over nations and empires. God is the one who controls everything, not only to Israel, but to all nations and kings. So makikita natin dito, either Babylonian exile. Come on, when we say Babylonian exile, ito yung mga Israelites. No? At makikita natin doon yung Persian decree, no? Kahit na maglagay pa ng Persian decree dyan, no? Na bawal kayong bumalik doon sa Jerusalem, bawal kayong magtayo, bawal kayong maging bansa uli, bawal kayong ganito, ganyan. At kahit na maglagay ng mga ganon, still ang Lord maglalagay pa rin siya ng protection sa kanyang mga tao. Just like what happened to Israelite. Diba? Nakita nyo, kahit may decree, kahit na may mga hari na nasumakop sa kanila, nasa Babylonian exile, still, naglagay pa rin ang Lord ng mga leaders, matitinong leaders, kagaya ni Ezra and Nehemiah. At kahit pa sa panahon ng Roman rule, no, yung Hellenistic rules, still, ang Lord pa rin ang nag-take control. Paanong paraan? Tingnan nyo yung nangyari kay Jesus Christ. Nasa Roman Empire rule na sila. But still, naganap pa rin yung kalooban ng Lord na ang church ay ma-establish. Tama ba ako? No? After Jesus died, na-establish ang church. Sa pangunguna nila Pablo at the rest of the apostles. At of course, may mga persecution. Hindi naman maiaalis yun. And even now pa rin naman, may mga persecution pa rin sa mga Kristiyano. But still, God is in control of everything. As like what Proverbs 21 verse 1 says, that the king's heart is in the hands of the Lord. He directs it like a water course wherever He pleases. So, lagi po natin tandaan, ang leadership po ay nasa kamay ng Panginoon. Wala sa atin. Wala sa sarili nating might, wala sa sarili nating power, wala sa sarili nating katalinuhan. Nasaan ito? Nasa kamay ng Lord. God's plan and timing, birth of the church. So nakita niyo po, dahil nagpapatuloy ang leadership na matino, yung plan ng Lord ay nasa perfect timing. So basahin natin, God is true to His promises. Israel experienced great hardship. They were in anguish. When will the hardship ends? The church began at Pentecost at God's promise through the Holy Spirit and after Jesus' death and resurrection. So dito nakikita natin, may plano ang Diyos. Sabi ng mga Israelites, kailan? Hanggang kailan? Sabi ng mga propeta, no? Sabi ng mga judges, sabi ng mga Israelites, hanggang kailan kami maghihirap?
And even may mga kings din, kagaya ni Haring David. No? Lagi niyang pinagpipray yun na, Lord, hanggang kailan paghihirapin ang bayan mo. Pero, kahit na ganun pa man, no, tumagal yung panahon, still, tinupad pa rin ng Lord ang kanyang plano na magkakaroon sila ng isang Messiah na magliligtas sa kanilang lahat. At perfect timing yun. Kasi bakit? That time, wala nang hari. Bakit ko nasabing timing na wala ng hari? Kasi isa na lang ang susulpot na hari, si Jesus Christ na lang. Kasi kung may iba pang hari, no, na susulpot, hindi po pwedeng matawag na si Christ nga yun. Diba? Kasi ang plan ng Lord is lalabas ang prinsipe, the Prince of Peace. No, kung ang mangyayari ay may hari pa rin at may susupot ng mga baby na anak ng hari, maaaring sabihin nila, ay hindi, ito yun. No? And it's because wala nang hari that time. Natapos na ang pamumuno ng mga hari. Meron mang mga leaders, pero leaders na lang ng simbahan. Yun na lang ang nandoon. Kaya, timing na timing talaga yung pagkapanganak kay Jesus Christ. Kasi, nandoon na sa time na ang Israelites ay conquered na ng Roman Empire. At wala nang ibang pwedeng mamuno. Kaya, si Jesus Christ na lang talaga ang masasabi mo, Prince that moment. Okay? In Proverbs chapter 19 verse 21, I'm sorry, many are the plans in person's heart, but it is the Lord's purpose that prevails. So, tandaan po natin yan. Maaaring marami tayong plan sa buhay. Maaaring ang mga leaders natin sa simbahan ay maraming plano sa buhay, or ang presidente natin maraming plano. Pero kapag hindi ninais ng Panginoon, hindi pa rin matutupad. Ibig mo sabihin, Pastora, yung mga nangyayaring mga kabalastugan, yung mga corruption, is inano ng Lord yan, inalaw ng Lord. Hindi po pagpili yun ng tao na mag-corrupt siya. Pero sabi ko nga sa inyo, kahit nagko-corrupt ang isang tao, no, yung mga namumuno sa ating bansa, kahit maraming corruption dyan, still ang plan pa rin ng Lord ang masusunod. I-expose niya pa rin yung mga katiwalian ng mga leaders na ito. Tandaan niyo po yan. No? Hindi magwawagi ang isang plano na wicked. Ang magwawagi pa rin ay ang plano ng Lord. So, life application, human history unfolds according to God's sovereign wisdom. The birth of church shows that God's plan is bigger than kingdoms, politics, or human schemes. So, pansinin niyo po, may mga hari na sumulpot, na wicked, pero ang plano pa rin ang Diyos na nasunod, na iluklok ang mga tamang mga leaders. At yung 10, no, na nawala, yung mga Northern Kingdom, nawala sila sa eksena. At ang nandyan na lang is yung Southern Kingdom. Naka-anchored man sila, may mga decree man, but still nagpasupot ang Lord ng mga bagong mga leaders na wala man ang mga hari. Pero may mga inilagay naman si Lord ng mga masisigasig na mga leaders kagaya ni Ezra and Nehemiah. At kahit na nasa Roman Empire na sila, still pinatupad pa rin ng Lord na mapasulpot ang isang Prince of Peace. At yan ay si Jesus Christ. And lastly, sa significance and relevance of this history in the book of Proverbs is wisdom in difficult times. Jesus was born under Roman occupation, an era of great persecution. God worked through these political circumstances to fulfill prophecy. Nakita niyo po yun? Sabi ng Proverbs 3:5-6, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding, and in all your ways acknowledge Him and He will make your path straight. So, dahil nga nasa Roman rule na noong time na yon at matindi ang persecution, still, ang Lord pa rin ang kumilos sa buhay ng lahat ng mananampalataya. Hanggang sa dumating na si Pablo, at si Pablo ang talagang nag-church plant sa iba't ibang lugar. Si Pablo talaga ang may pinaka malaking nagawa sa history ng church. Without Pablo, hindi mabubuksan ang salita ng Diyos sa mga hintil. Kasi si Peter and the rest of the apostles, sila yung nangalaga sa mga Jewish talaga. But Paul, siya yung talagang nag-church plant sa iba't ibang lugar like Ephesus, no? Sa Corinthians, sa Romans, yung mga iba pang mga Hudyo, no? At kung saan-saan pa. No? Sa Philippians, Thessalonica, no? Doon talaga nakilala si Pablo
sa pag-church plant sa iba't ibang lugar. Kaya nga, sa akin ha, para sa akin yon, ewan ko lang sa inyo. Para sa akin po, ang pinaka-best apostle sa akin is Paul. At siya po yung akin talagang, parang sinasabi ko na mentor ko. Bagamat hindi siya ang sa akin, nag-disciple sa akin kasi patay na yun. Kaya lang, siya yung tinitignan ko talaga. Na para sa akin ay great mentor ng iglesia. Okay, so in life application, God's wisdom can use even difficult or oppressive situation for His purpose. Israel under Rome lacked weak politically, yet God fulfilled His ultimate plan through it. So lumaganap yung church. Amen? After na mamatay si Jesus Christ, nakita ng mga apostles, ng mga followers ni Jesus Christ na kailangan nilang i-spread ang gospel. Kaya, kahit na may persecution, still, until now, na-experience pa rin natin yung paglaganap ng salita natin. Amen? Kasi ito yung tinuro sa atin ng mga apostol. Maglaganap ng salita ng Panginoon. And until now, yan pa rin yung focus ng lahat ng mga churches. Regardless kung anong denomination ka, but still, yan pa rin ang focus ng church, ang maglaganap ng salita ng Lord. Now, so that is for today. Ang part 2 natin. We will still have the part 3 kasi meron pa tayong pag-aaralan dyan. Yung foreshadowing and also yung purpose and when it was canonized or how it was canonized, etc., etc. And other biblical context of the book of Proverbs. So, dyan muna tayo mag-i-end. At let me just unscreen this one.